Delikadong mainit ang mga mata ng mga praile sa'yo. Pangyarihan at ang simbahan ay kailanman hindi matitinag. Anak! ¿Escribiste este libro? Delikado ang kalagayan ng libro. Y después, cuando quise golondrina cansada, al nido de mis padres y de amor volver, Rogio fiera de pronto violenta turbonada. Y después, cuando quise golondrina cansada, al nido de mis padres y de amor volver, Rogio fiera de pronto violenta turbonada. Y después, cuando quise golondrina cansada, al nido de mis padres y de amor volver, Rogio fiera de pronto violenta turbonada. Vimirtas las alas de chicha la morada. La fie vendida a otros y ruinas por doquier. Ganito na pala ang Pilipinas. Ang libro na No Limit ang Hirin ni Rizal ay kumalat na parang apoy. Ang mga kopyang ito ay ipinagbili sa isang tindahan ng aklat sa Maynila, ang La Gran Bretanya, at mabilis na naubos sa loob ng ilang araw habang patuloy ang matinding demanda. Dahil dito, ang presyo ng bawat kopya ay tumaas ng 5 o 6 na beses mula sa orihinal na halaga. Pasok! Pepe! Anak! Itay! Pepe! Inay! Sige, kumain na tayo!
ligtas, anak. Subalit, delikado ang kalagayan mo dito. Oo nga, Pepe. Galit na galit ang mga praile sa aklat mo. Kung galit sila, ibig sabihin tinamaan sila ng katotohanan. Anong kabastusan ito? Isang akdang puno ng kasinungalingan at paninira sa ating simbahan at mga misyonaryo. Hindi ito pwedeng manatili. Hindi tayo pwedeng magpatalo. Kailangan nating ipakita na tayo ang may kontrol. Ang ating kapangyarihan at ang simbahan ay kailanman hindi matipunan. Hindi nagtagal pagkatapos magreklamo ang mga praile tungkol sa aklat, ipinatawag si Rizal ni General Terrero upang pag-usapan ang kanyang tunggalian sa mga praile. General Terrero, ¿Escribiste este libro? sí, no lo niego. Mucha gente quiere hacerte daño. Podré or guardia para que te here. Ang komisyon ay nag-ulat sa Gobernador General. Ang kanilang ulat ay isinulat ng isang Agustinian na praile, si Salvador Font. Sa mga parirala na hindi kapanipaniwalang kasabihan, ay inilarawan niya ang aklat bilang nakakapinsala, puno ng mga dayuhang turo at doktrina, at idinisenyo upang magbigay ng inspirasyon sa mga masunurin at tapat na mga anak ng Espanya sa malalayong isla na ito ng malalim at nananatili na puot sa isang bansa. Jose! Hola, General. Maupo ka. Gracias. Nandito na naman ang mga praile upang magreklamo ukol sa iyong libro. Ako ay nababahala sa iyong kaligtasan at ang kaligtasan ng iyong buong mga. Mas mabuti pa siguro bumalik ka muna ng Espanya, Jose. Di ako natatakot mamatay para sa aking minamahal na bansang Pilipinas. Ngunit ako ay natatakot sa kaligtasan ng aking pamilya. Kung iyan ang iyong gusto, susuportahan kita. Mabigat sa pagdating ng isang tropikal na lagnat, nagpumikla si Rizal pabalik sa Calamba, kung saan siya nagkasakit. Kay Pasiano at sa kanyang kapatid na si Narcisa ay ibinunyag niya ang sinabi ng Gobernador General. At sa loob ng palihim ng pakikipag-ugnayan sa kanyang kapatid ay napag-usapan nilang tatlo kung ano ang kanyang gagawin. Kamusta ang iyong pakiramdam, Pepe? Okay lang ako, Narcisa. Sige, ipagkukuha kita ng maligamgam na tubig. Rizal, Pasiano? kumusta ka? Okay lang ako. Di ako mapakali. Gusto kong puntahan si Leonora. Huwag. Masyadong mainit ang mga mata ng mga praile sa'yo. Wala akong pakialam.
Basta gusto kong puntahan si Leonora. Aking iniibig. Bigo lang. Bigo lang. Wala nihila! Medyo patay point of view nga nihila! Nabigo si Rizal na makita at pakasalan si Leonora. Siya ay bumalik sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang kanyang ikalawang libro. Parang pamilyar. Jose Rizal. Ang pangalan ko ah. Sino kaya to?